Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kaniyang dugo sa kaniyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kaniyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kaniyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kaniyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinanahan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda ang tanong at maganda ang sagot. Ang tanong, sino ang makapagtatagumpay sa sanlibutan? Ang sagot, ang sumasampalataya na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ang magandang balita ay mapagtatagumpayan natin ang mundo. Kung minsan naisip natin na napakasama ng sanlibutan at malakas ang makamundong mga tao at mga institusyon, may pera sila, may sandata, may kapangyarihan, gumagamit ng dahas, nananakot, hawak nila ang social media. Kaya natin kaya na matalo ito? Oo, kung tayo ang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Kung si Jesus ay anak ng Diyos at pinadala na ng Diyos ng Ama ang kanyang anak para sa atin, ano pa kaya ang hindi niya gagawin upang mapagtagumpayan natin ang kasamaan sa mundo? Si Jesus na anak ng Diyos ay ang guarantee natin na mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Pero si Jesus nga ba ay anak ng Diyos? Ano ang patotoo? Ang patotoo ay ang dugo, ang tubig at ang Espiritu. Ang tubig ay ang binyag ni Jesus. Doon bumaba ang Espiritu Santo na nagpatotoo na siya ay ang anak ng Diyos. Ito ang sinabi ng Ama pag-ahon niya sa tubig. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Ang dugo ay ang kanyang kamatayan. Nung namatay siya, sinabi ng centurion,
siya nga talaga ang anak ng Diyos. Nakilala si Jesus ng centurion nung siya ay namatay sa krus. Sa ating pagtanggap kay Jesus, matatanggap natin ang buhay na walang hanggan. Ito ang patutuo ng Ama. Ipinakaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pananampalataya natin kay Jesus na anak ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya mapagtatagumpayan natin, malalampasan natin ang sanlibutang ito. Naniniwala ba talaga tayo sa buhay na walang hanggan? Sa maraming mga tao ay wala sa isip nila ang buhay na walang hanggan. Masyadong makitid ang kanilang pananaw sa buhay dito lang sa mundong ito. Pero hindi lang tayo para sa mundo. May mga tao na ang paniniwala sa buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa pagkamatay natin sa mundong ito. Hindi. Ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula nung tayo ay nabinyagan. Itong buhay na ito ay mapagpapatuloy ng walang hanggan basta hindi natin tinatanggihan si Jesus. Nang ibig sabihin, hindi tayo nagkakasala ng mabigat. Sana mapahalagahan natin ang buhay na ito. Namatay si Jesus sa krus para ibigay sa atin ang buhay na walang hanggan, ang buhay na kasama ang Diyos ng walang katapusan. Panginoon, tulungan mo kami na palagi naming isaisip ang buhay na walang hanggan. Ito naman nga talaga ang layunin ng aming buhay. Tulungan mo kaming isaalang-alang ang buhay na walang hanggan sa mga desisyon na ginagawa namin sa aming buhay araw-araw. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.